Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sasidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang, ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasaan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahira niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan, at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Sa atin po na mga naririto, physically present, at yung iba po naman ay araw-araw talagang nasa online participation. Kamusta po ang ating pagtingin sa ating mga sarili sa pang-araw-araw natin pagdalo sa misa? Ano ba yung feeling natin? Andun pa ba yung karanasan natin na kaya tayo naririto ay dahil tayo po ay nangangailangan ng habag o awa ng Panginoon? At hindi ito obligasyon lang, hindi ito, ay kasi matanda na po ako kaya nandito po ako. Gusto ko na lang pong ilaan yung oras ko sa Panginoon, kaya ako naririto. Ano ba yung attitude natin?
Kasi tayo po ay inaanyayahan sa araw na ito na muling suriin at tingnan ang ating mga sarili. Si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, kanyang inalala kung sino siya dati, kung paano niyang nakilala ang Diyos. Hindi sa sarili niyang kusa o sa sarili niyang galing, kundi dahil na magpakilala sa kanya mismo si Jesus. Yung dating buhay na nanguusig, mamamatay tao, ngayon ay tagapagpahayag na ng mabuting balita. At ang pinakamabuting balita ay kung paano siyang tinulungan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, mayroong isang nag-imbita, nagpapasok sa bahay ni San Pariseo kay Jesus. Pero hindi ko alam, baka anong feeling ng isang may bahay kapag may bisita kang darating na kinikilala sa lipunan. Baka nandoon yung pagyayabang ba? Yung masabi ng mga tao na, wow, ang galing mo naman, biruin mo, bumisita sa iyo sa Jesus. Ang galing mo naman. Di ba, yung parang, kaya tuloy, nakalimutan gawin nitong Pariseyong ito kung ano yung customary na dapat ginagawa sa isang bisita. Naalala niyo po ba yung ginawa ni Jesus sa paghuhugas ng mga paa ng kanyang mga alagad? Kasi isa po yan sa gawain na kapag may bisita, pahuhugasan sa isang alipin yung paa ng mga bisita dahil nga sila ay naglakbay, so para mas maging maginhawa ang kanila pong o maging komportable ang pananatili sa loob ng bahay. Pero lahat ng yan ay hindi nagawa nitong Pariseyong ito. Sa kwento na sinasabi ni Jesus dito sa ating Ebanghelyo, dahil nakatutok yung atensyon ng Pariseo sa bisita, sa pagpapakain, doon sa kanyang pride na, wow, may bisita ako. At hindi niya nakita yung pangangailangan na makita rin yung kanyang sarili na isang makasalanan. Pero dinalaw ni Jesus at pumasok sa bahay. Kaya yung pakiramdam natin na kapag hindi naman ako makasalanan, yun yung mas mahirap. Pag hindi na natin nakikita ang ating sarili na tayo ay may kasalanan o tayo ay makasalanan, wala, aatin lang tayo ng misa talaga, pang-attendance. Aatin lang tayo ng misa kasi nasanay lang tayong gumising ng umaga. So, sana po, hindi mawala sa atin yung ganitong pakiramdam na hindi tayo karapat-dapat, pero sa bawat gising natin ay merong biyaya na ibinibigay ang Diyos na makalapit pa tayo sa Kanya. Marami sa paligid yan, dumadaan lang sa harap, hindi ko alam kung ano ang kanilang damdamin. Pero yung tayo na nasa loob, nandito sa misa, ano ang ating pag-uugali sa harapan ng Diyos? Nandito ba tayo para, Lord nandito ako nagsimba ako so may utang na loob ka sa akin. Na dapat pakinggan mo ako, sagutin mo yung kahilingan ko. Nandito tayo dahil sa awa ng Diyos. Yung pagpapakumbaba na salamat kasi meron pa tayong pagkakataon na makadalo sa misa, makapakinig sa salita ng Diyos, kahit tayo ay makasalanan. At itong ating pagiging makasalanan ang mas naglalapit sa atin sa Diyos. Amen?